pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Magandang buhay po sa inyong lahat. Dito po tayo ngayon sa, ano pong tawag dito sa lugar nyo? Maharlika Kabutihan Mushroom Farm. Okay, ayan po yun, Maharlika Kabutihan Mushroom Farm. At ngayon po ay kasama po natin si Sir. Para po sa programang Buhay OFW ngayon, kami po ay mapapakinggan sa DWWD 1134 kHz AM band ng Armed Forces Radio. Ito po yung boses ng Kawal Pilipino. So ngayon po ay nandito mga po tayo. Sir, introduce yourself po. Ako nga pala si Eddie Sorilla. Chairman po ako ng Maharlika Organic Food Producers and Farmers Association Incorporation, which is yung association po namin is nationwide na po. So dito po naisip ko talaga na simulan ko sa pangkabuhayang mushroom, sa pagmamashroom. Kasi unang-una, ang puhunan dito maliit lang pero yung ROI mo malaki. Yun. So yan po yung ginawa ko sa mga membro ko. One Diyos sa simula, talagang andun yung sacrifice namin dahil siyempre wala pa yung salin technology, wala pa silang knowledge. So nagkakandak po kami ng orientation, seminar, then actual, yung hands-on. So dito sa Vigan, Ilocos Sur, sa Bantay, meron na po kaming natapos dyan na farm. One Diyos, nag-i-income naman po dyan araw-araw. Then same time dito po sa Zambales, mayroon po kami sa Botolan. May bago ngayon dito sa Santa Cruz, San Felipe, Palawig. And then yung isa po dito sa Batangas, Barangay Bukal. So malaki yung farm na ginagawa po namin doon. Sa Sariaya, meron naman na rin pong nag-start na dalawa na pilot project. Opo. So dito, aside po doon sa pagtuturo sa kanila ng mass propagation or proper cultivation, tinuturuan din namin sila regarding doon sa marketing strategy. Yun. And then doon sa pag-food process. Kasi tulad niyan, may nagsasabi na parang ang hirap ibenta. Lalo na kung sa isang barangay dumami yung grower. Yes. So mag-aagawan yan doon sa market. Ang tao naman, mananawa na rin yan sa pagkain ng mushroom araw-araw. So doon sa byproduct po nito, na pwedeng hindi pagsawaan, which is yung common na nangyayari ngayon is yung chicharon. Yes. So may oyster chicharon, may kung ano-anong byproduct, may tinatawag tayong Shanghai, may siomai. Pero dito sa pinroject ko ngayon, kasi ang target ko is nationwide, magkaroon talaga ng Sustainable Livelihood Program project. Yes, especially dun sa per household, or binuo ko po ng group by 20 per barangay. So kung magkakaroon sila, ang mangyayari dito yung kami na pinaka-national, kami yung magiging buyer nung produkto, nung harvest nila. Kasi ang plano po namin dyan, dito po sa per municipality, maglalagay kami ng pinaka-factory, food processing niya. So, dyan namin gagawin yung isang target namin is yung mushroom pandesal. So, bakery. Which is nakagawian na natin mga Pilipino na daily, nagkakape tayo tuwing umaga, may pandesal. Kung paano pumutok nga si Sir Emong noon, siya yung utak, founder ng Malunggay Pandesal. Ayun. So ngayon mushroom pandesal. Po. Actually dalawang variety yan, nasa amin yung formulation na kumakain ka ng pandesal pero lasang karne. Yung tipong parang busog ka na pero gusto mo pa. So yan yung pinlano ko para maging sustainable yung pangkabuhayan na may ilalagay sa per barangay po ng bawat membro po namin nationwide. Yes. So dito ang target namin per group, yung ginawa namin by group of by 20, target namin is 20,000 fruiting bags sa bawat grupo para every 3 months may paghahatian silang 4 million pesos. Yes. So ito yung in-encourage ko rin yung mga OFW workers natin, kasi marami tayong mga
kababayan na OFW, yung iba masakit sa loob nila na iwanan yung pamilya nila. Pero wala silang magawa dahil maliit lang po yung income dito sa atin. So napipilitan silang lumabas ng bansa. Andun yung tinatawag na mag-aalaga sila, yung mga babysitter na mag-aalaga ng mga bata. May naiwan naman silang maliit na bata. So from time to time na hawak nila yung inaalagaan nila doon, andun yung sakit, kirot ng dibdib nila na naalala po nila yun. Talagang sarili nilang dugo. So in-encourage ko sila dito. Actually nag-conduct na po ako ng seminar sa mga OFW. In-orient ko na sila. And then kasama na po doon yung kung magkano talaga yung sa low costing method, magkano yung magiging capital mo. Tapos yung ikagugulat mo rito is yung profit mo, napakalaki yung ROI. Pero magkano po ang capital initially? Dito po kasi ma'am, pwede po tayong, mas ini-encourage ko yung iba na from mixing process, ililay down natin yung lahat ng tools and material. Pwede ka mag-start sa maliit na capital mo na sabihin natin na mag-start ka ng 20,000. 20,000 initial capital. Apo, initial capital. Para dun sa imimix mo na 1 ton na substrate. Para automatically, meron kang 2,000 floating bag mahigit. So yung 10,700 mo doon, andun na po yung tinatawag natin propylene plastic bag, andun na rin po yung spoon, andun na rin po yung fiber fill. So doon naman po sa growing house, hindi mo naman kailangan garbuhan mo na yung growing house mo. Kung meron kang bakanting area o bakanting kwarto, pwede yung method na disabit lang. Apo. So maraming pamamaraan para mailagay mo ng tama yung floating bag mo. However, itinuturo po namin yung proper standard na magkaroon po ng air balance. Para yung paglabas po ng mushroom natin, talagang bigay yung buka niya, malaki. Apo. So yun, hindi namin sila pinapabayaan or hindi namin sila iniiwan, not unless hindi nila ito matutunan ng gusto. Ganon po kami magbigay ng seminar. So andun yung monitoring, andun yung lagi namin kinukumusta, andun yung sa amin kasi bilang mentor, the same time naging technician na rin po kami rito kasi yung behavior ni Amag, malalaman namin kung paano mo ito inilagaan. So tinuturo namin yung tamang pag-aalaga. Kaya nga minsan sasabihin nila, sir, fully colonized naman, maganda naman po yung ano, pero bakit bira bunga? So nagdidilig naman kami. Pag katulad yan, pag hiniling namin na makita po yung fruiting bag, pati yung bunga, mapapansin na namin yung kakaiba na masasabi namin nagsisinungaling yung tagapag-alaga mo. Kasi alam namin yung dahilan na bakit ganyan siya, hindi siya nagdidilig ng tama. Ayun. Yun yung pagiging technician. Bali, ano po, Chairman, meron na po ba kayong mga successful OFW na nakapag-produce na po ng mga ang isa mushroom? po yung dito sa vegan, which is ano po namin siya sa samahan, siya po yung chairman on agriculture namin. Siya rin yung president ng mango industry dito sa buong Ilocos. Ayun. So napakahilig niya po na talagang yung regarding dito sa agrikultura. Kasi number 1 naman talaga is yung food security. And then andun yung encouragement po kasi namin lagi na kailangan organic po tayo. Kasi unang-una, chemical na yung mga kinakain natin. So, yung lifespan natin, bumababa na. Andun yung immune system natin, ganun din, hindi na nabubos. So, welcome na tayo sa lahat ng bacteria. Which is yun din ang gustong-gusto nitong nasa vegan. Ayun. Kaya, from OFW, mas pinili niya na mag-develop na siya ng farm niya. Actually, during that time na nasa OFW siya, uwi siya, patanim-tanim lang siya ng mangga pa isa-isa. Hindi niya namamalayan, naging mango farm na. Oh, yun. So, yun yung tinatawag na kahit libangan lang, pero may goal ka, mangyayari po. So, nagkaroon siya rin doon ng malaking growing house po ng mushroom. So, liblib yung lugar. Ito nga yung sinasabi ng iba na ang hirap yata magbenta kasi liblib siya. Hindi kilala. Wala namang imposible dahil imposible naman na wala kang kaibigan, kakilala. Yes. Diba? So, through them, pag nabigyan mo sila, napatesting mo sila, so, magkakaroon ka na ng tinatawag na pre-advertisement.
Nagsasabi, saan mo nabili yan? Yes. I-verify nila sa kaibigan nila, yon. And then aside from that, yun nga yung ipo-food process mo. So kung paano may siomay tayo, di ba? May master siomay. Pero ito kakaiba. So dalawang variety ng mushroom, pag pinagsama mo, karning-karne talaga yung kinakain mo. So pwede ka maglagay ng stall. Dalhin mo ito sa malapit sa mga school. Dahil since ikaw ang nag-process niyan, kaya mong i-competitive yung presyo. Oo, pwedeng ilaban. So yung nakakain pa ng mga bata talagang Healthy. Yeah. Opo. Yung chips nga po niya, ang sarap po eh. Kaya lang medyo, mahal siya. Iba po kasi yung tinatawag natin na growers ka na and then the same time food processor ka pa. Kasi marami pong food processor na hindi naman sila growers, binibili pa nila yung mushroom. So normal, magpapatong-patong po yan. Not unlike kung ikaw yung growers, ikaw yung gumagawa lahat. Kasi pati yung pagtitissue for good, kaya mo makipagkompetensya. Chairman, speaking of processing, nabanggit niyo po kanina na meron po kayong support sa DOST? No, what I mean is may mga pumunta po rito na taga DOST noon kasi malaki pa itong farm before. Ngayon, iaayos pa lang po siya. And then, kami po kasi yung mahilig mag-welcome doon sa mga estudyante na nangangailangan ng thesis nila. Kasi sa amin, importante yung oras. So, pag pinasok ka ng ganyan mga thesis, hindi ka na makakagalaw sa trabaho mo. So, turuan mo na lang sila. Yung iba ayaw nila. Pero, hindi naman sa lahat. Actually, marami kaming magkakasama rito na mga mushroom growers, mentor, researcher, inventor, na talagang ang puso namin is makatulong i-share ng mga knowledge namin. So, malaking tulong din po yung pumupunta rito yung mga estudyante na nagdaano ng thesis, na i-endorse din nila ito sa iba. So, parati kami nagwe-welcome, na well-known kami sa DOST. Ayun. Kaya yung iba, nagre-recommend taga DOST doon sa mga ibang estudyante. Gusto nyo punta kayo dun sa... Opo, kasi po yung iba po yung technology nila eh. Talagang ang bilis. Opo, dito naman, may iba-iba po kasi ganito ng formulation. Kasi dito sa mushroom cultivation, may tinatawag po tayong continuous learning. Huwag kang mag-stick doon sa napag-aralan mo lang. Kailangan mo pa rin kailangan mo pa rin na magdig ka pa na mas ikabubuti niya sa kabutihan na ito. Yes, Shane. May tanong ka pa. Opo. Yung dun sa, balikan ko lang po yung initial na 20,000 na capital. Dun sa 20,000, comprises po nun, ano yung mga nilalaman po nun. And then, kapag ito po ay ilang buwan bago pwedeng mag-harvest, at ano po yung sa production po nito, paano po sila kikita? So ganito po yan, ma'am. Yung binabanggit natin na 20,000, depende yan, no? Kasi pwede ka magsimula dito na kahit 3,000 lang yung capital mo kung tutusin. At pwede kang bumili ng fruiting bag alone, yung ganito lang, yung fully colonized na. Then yung presyo naman nito, depende kasi sa area. May area na katulad dito, mataas na yung kusot dito. Nung una naihingi. Ngayon ang taas na presyo ng kusot. Dati hinihingi lang yun. So yung mga materials na nagamit sa kanya matataas. Dati ang presyo nito nasa 25 lang. Since nagtaasan po, pati yung sorghum nagtaasan. Tapos yung gasolina nagtaasan dahil tracking mo pa yung kusot mo. So pumapalo na ito ng 30 pesos. 30 pesos. Ngayon, may mga kanya-kanya kami sa 30 pesos pero ang ibubunga po nito more than 1 kilo. More than 1 kilo. Ayun. So 1 kilo of mushroom equivalent. So lowest average ka na lang ng 1 kilo. Oo. Okay. Kasi dito may kanya-kanya kaming tinatawag dito na research na paano mo i-prepare, yung kusot kasi yun ang pinaka-substrate. Yes, siya ang nagpapaano doon. Paano mo i-prepare doon sa normal na ratio na inahalo natin yung darak, yung actually di kami naghahalo ng kasi ang nakasanayan dito, andyan na yung darak, andyan yung tawag nito molasses. Tapos yung naghahalo kami ng lime para din sa fermentation nito kasi mag-i-start ko sa mixing, then after mixing, fermentation. Now dito, na pag-aralan ko, ang nakasanayan, hindi ko sinunod. Kasi unang-una, napag-aralan ko rito yung molasses, matamis siya, pero yung aftertaste niya mapait. Yun din yung cause, bakit yung iba nagre-reklamo, yung mga buyer na, yung nabili kong mas mapait. Yung aftertaste niya mapait.
Kasi nakadepende yan doon sa inilagay mo, doon sa substrate niya, during the time na nag-mix ka, yun yung pagkain ni Amag. Kaya dito pwede kang magdagdag ng iba-iba pang ingredients. Ayun. Yung alam mo lang na nasa paligid mo rin. Para hindi ka naman madagdagan ng costing. Katulad po ng ano? Pinalitan ko po yung medyo marireveal dito Marireveal ang secret. Anyway, yan sa molasses, pinalitan natin ng brown sugar. Ayun, masarap yun, manamis-namis. Then from darak, nag-additional po ako ng pinakadarak ng mais. Darak ng mais. And then dito, nagdagdag talaga ako ng, so reveal na natin, no? Nagdagdag po ako rito ng dahon ng ipil-ipil. Kasi nasa paligid nga lang yan. Kung marami kayong malunggay, mas maganda. Yun, malunggay. Pulverize mo muna siya, dry mo, then pulverize mo. So kung ano yung nilagay mo, plus naglagay ako ng minerals dito na kakaiba, which is mayaman sa potassium, magnesium, chromium, sodium, zinc, iron, copper, amylase, which is the same time, kailangan ng lahat ng may buhay. Na kapag meron ka nun, malabo kang magkaroon ng sakit. Yun. Kung may cancer ka, lahat ng sakit na meron sa katawan mo, may toxic ka, diabetes, high blood, pwede pang matanggal. So yun ang ipinrepared ko na ingredients dun sa substrate. Hindi ako nag-stick doon sa iba pang, although nakatulong yun sa akin noon nung time na nag-i-start pa lang ako. Kaya nga dito, sinasabi natin dapat mag-continuous learning. Okay. Yeah. So, kapag ikaw nag-mix, nag-prepare ng materials mo, sabi ko nga, yung 20,000 mo, gagastos ka lang dun sa propylene plastic bag, fiber fill, saka doon sa dagdag mo na tong PVC, pwede ka naman hindi gumamit ng PVC, rubber band, makakabuo ka na ng more than 2,000 protein bag. 2,000 na ganito. So, doon na lang nga tayo sa lowest average mo na 1 kilo is 1 kilo per protein bag. So, kung may 2,000 protein bag ka, therefore, meron kang 2,000 kilos. So, dito, depende nga ako sa area, may mga area na mababa ang presyo. Yun yung mga tagong-tago na iba. May area naman na matataas ang presyo per kilo ng mushroom, fresh mushroom. So, dito, naglalaro kami dito sa presyohan ng 250 pesos. Actually, sa Batangas, 300 pesos kami doon per kilo. So sa 200 pesos ka na lang. Halang mushroom. Times 2,000. 2,000 times times 200. Magkano po? Ha? 2,000 times. 2,000 times Nasa 40,000. no, hindi po. Hindi lang. Hindi po. Kaya dito sabi ko nga, ini-encourage ko rito Oo yung iba. nga. Magandang livelihood ng ating mga OFW, no? Lalo yung ayaw nang bumalik sa ibang bansa. Opo, 2,000 times 200, meron kang 400,000. Ozzy? Pagkano yung capital mo? 20 mil. Oo, Sabihin yung mo 20,000 mo. Sabihin mo pag 50. Ay, now mini months yun. 3 months po. Actually, ang lifespan po nito, depende rin sa substrate na gamit mo. Kasi gumamit kami ng kusot. Tapos may halo kaming rock, may halo kaming pino. Ngayon, ang lifespan nito inaabot ng 8 months. Apo kasi solid yung substrate niya. Pero kung ang halo nito mixture ng soda saka mixture ng dayami, bababa yung lifespan niya. Apo. 3 months na pero ito pwedeng gawing 3 months. Kasi bubuksan natin yung net nasa likod, bubuksan din itong harap. So, harap at likod magbubunga. Ay, oo, ganun nga yung nakita namin eh. Talagang kabilaan. So, yan nga po, meron akong isang kaibigan na OFW siya. Ako, gusto niya mag-start ng 100 piraso lang. So, pwede yung sa tabi lang ng bahay nila. Oo. May kapatid siya na nagtitinda ng gulay. Sabi ko, sige, gawin natin dito sa gilid ng kapatid mo na nagtitinda ng gulay. Provide ka lang ng ganitong materials, kahit yung 1 by 1 lang na, na angle bar. Naging problema niya, wala siyang welder, wala rin siyang grinder. Kung meron man, wala rin siya mag-welding. Kaya sabi ko, ako po kasi bilang nandoon sa tinatawag na gusto ko talagang na-share. O sige, wag ka naman magka-problema sa welder mo. Wag ka na rin ng problema sa welding machine mo. Yung mga materials na yan, ako na rin ang gagawa. Saka gustuhan ko lang. Parang ginawa niyo siya ng rack, ganon. May mga rack siya. Talagang
yung proper standard ng growing house, ginawa ko mini growing house. So ngayon makikita mo po yung ano niya, sabay-sabay na nagbubunga. So yung mga namimili ng mga gulay-gulay dun sa kapatid niya, may mga nagtatanong kung ano yon, kung nalamang mushroom. Maniwala po kayo dun sa bunga ng mushroom niya, nag-aagawan na yung tao. Oo nga. Everyday yung harvest doon. Pero since 100 protein bag lang yan, hindi mo masasabing mag-everyday ka kaagad yan kasi 100 protein bag lang. Not unless kung at least meron ka man lang 1,000 sana para everyday may harvest ka. So doon sa kanila, ang bentahan parang nasa 400 yata. 400. So magkano ang kinapital niya is 3,000 plus yung materials niya nasa 1,800. So 3, 4, 4,800. Yes. So mayroon siyang 100 kilo protein bag considering na 100 kilos sa lowest average. So sa 400 times 100 kilos mo up to the last lifespan ng 3 months. Wow! Talagang mabibilis ka rito, yumaman. Magkano man? Oo. Ikaw, dami sir. 100 times 400 40,000. Magkano kinapital niya? 3,000 plus 1,800. Ayan. Ayan. 40,000. Pero after ng 3 months yun. 3 months. After Oo. 3 months. Ang bilis pwede na ng 3 niyang months. dagdagan na naman ng dagdagan. So mga kadahan-dahan siya. Ayan. Ngayon, okay ka na ba sa presyo mo na 400 o 200 halimbawa per kilo? Para sa akin hindi pa okay. Kasi pwede natin gawin na 1 kilo nito pumalo ng 1,000 kung i-food process mo. So dito ang pinakamagandang starting, kaya tinuturo namin yung marketing strategy, nagtuturo din kami ng pag-food process. Yung maglagay ka lang ng stall at yung bawat stall mo naglilinis ka ng kita dyan ng 5,000 at kinarir mo yan, dumami yung stall mo. Tigli 5,000. Nagkaroon ka ng 100 mo stall times 5,000. Isa pong strategy yan ng market. Tapos yung presyo mo, affordable sa masa. Ayun. Kaya imposibleng hindi ka Ayan, ayan. Ayan, sa mga nakikinig natin, ano, yung mga, lalo na itong mga bantay at kasangga ng OFW members all over the world, mapapanood po nila kayo, sir. Napakaganda po na sinashare nyo. Meron ka ba bang dagdag bago natin Hindi naputol yung ano ko eh. bigyan ng time si Naputol sir? yung video. Yeah. Siguro po mas maganda po siguro talaga yung meron na lang seminar. Oo, Para i-set natin. May seminar, kumbaga meron tayong seminar na first, yung parang initial, tapos yung second, hanggang sa matutunan po sana. Kailangan Every kasing malaman Saturday, kung ma'am. paano eh. Every Saturday. Saturday, magkakandak ako rito ng seminar noon. Dati Ako po. yung pinakamurang maningil. Magkano po pala per seminar? Actually, sa lahat namin na mentor, ang pinakamababang singil, pinakamababa po per head, 1,000. Yung iba, 1,500. May kasama na pong- Yung iba, 5,000. Kasamang kit. Yung iba may kasama, yung iba wala. Pero ako, depende. Okay. nagsimula ako sa libre. Tapos libre pa yung pagkain. Ba, okay. Kaya sabi ko, parang mali. Ayos. Pag may native Ayos, naman Chairman. yung puhunan ko palago, parang pabawas. Tingnan nyo naman, Chairman, ang balik po sa inyo. The more you give, the more you receive. Ayan. Pero ang ginawa ko naman, ma'am, very naman din po. Kaya ang ginawa ko, naningil na lang ako noon ng 500 per head. Ayun, Tapos affordable. bandang huli, binabaan ko na naman 300 per head. Ayun, okay. Pero sana kayo nakakita, ma'am, na 300 per head akin yung almusal. Akin yung tanghalian, akin yung merienda. Sana all pa rin. Okay, anyway, hindi na po namin kayo ganong abala. Hiningan na lang po namin kayo ng mensahe para po sa, unang-una po sa ating mga OFW, sila ating modernong bayani. At kayo po'y mapapakinggan sa Armed Forces Radio, of course, batiin nyo rin po ating mga sundalo. Go ahead po, Chairman. Mga sir, binabati namin po kayo. Kayo po yung mga hero na tagapagbantay, tagapag-alaga, tagapagligtas ng ating bayan. Hindi matatawaran yung sakripisyo po na ginagawa nyo para sa ating inang bayan. Sir, bukod dyan, sana po may plano rin ako na pwede naman yung mga kampo-kampo natin, malagyan natin. Oo, okay yan. Lalong very strong po yung katawan natin dahil tiyak na organic po. Yes. Ang mga sundalo po natin, mahilig po magtanim yung mga yan. Opo, talagang sila naman po talagang. Iko-connect natin sila sa mushroom. Kasi yan po yung isang pinaplano namin, maglagay ng
mag-conduct ng seminar doon yes. sa kampo, bawat kampo. And then, at least doon sa sariling kampo, bawat barracks nila, sa gilid lang ng barracks nila, may yes. kanya-kanya silang growing house. Eh, sa kasundaluhan naman natin, iba-iba naman yan ng probinsya. Karamihan din dyan, mga Ilocano. Yan, mga so, pag nagluto masipag. po kayo nito, pwedeng magdinengdeng, may mushroom. So, lahat ng pwedeng igulay mo, Lahat, fried. luto mo, pwedeng ihalo. Applicable siya. Pwede rin po. Yes. Pag ginawa naman natin tong ginataan, ang lasa nito parang parang lasang langka. Sarap. So, mabango siya. So, Ayan. mga sir. Okay, ko-connect natin si Chairman. Sana po magkaroon tayo ng project sa bawat kampo. Actually, dito sa somewhere in Cavite. Gusto na rin po dyan, Oh. kampo dyan. Kaya inaano lang po namin yung schedule namin. Ayan. Maraming salamat po sa Chairman and congratulations. Successful po kayo at thank you po for sharing, no? Hindi kayo madamot. Yan po ang ating mga idol, mga idol. Okay, Shane. Yun nga po, maraming salamat po for sharing your knowledge. And malaki pong, malaking tulong po yan, lalo na sa ating mga OFW at mga iba pang live po ng iba't ibang organization. Yeah. Okay, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Kasama po ang ating partner, si Shane Aguilar. Ito po si Terry Alpa. At Shane Pe. Ano ba yung pangalan? Margo TV, from Margo TV. And of course, ang ating founder ng Bantayat Kasangga. Yan po ang ating partner sa ating programa. Tangkilikin na po ninyo ang programa ni Chairman dahil napakaganda po ito. At mapapanood niyo po ito, no? Maibabahagi na po natin yung konting information about mushroom. Okay, thank you so much po. Thank you po din po sa mga ma'am, sir, sa time po ninyo. Client po. Mga kasamahan po namin officer po sa Maharlika Organic. Officer po sila. Hello po. At the same Ayan. time, Masisipag po sila, chairman di ba? po siya founder chairman po siya ng tribal all over the Philippines. Uy, masarap din siyang interviewin. Pero next time po, kunin po namin ang inyong mga contact number. Opo. Okay, pansamantala po ito po si Terry Alpa para po sa programang Buhay OFW ngayon, Bantayat Kasangga, and of course sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat.